The Family TV Mass is offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, Lakpue Drug Incorporated, and Manila Bulletin. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia, ang ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at kapistahan ni Kristo, Hari ng banal na awa, na may temang, Si Kristong muling nabuhay, bukal ng walang hanggang awa. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word, SBD, kasama ang Soldiers of Christ Catholic Charismatic Healing Ministry, ang banal na misang ito sa parokya ng Santo Niño, Kalumpit, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko na si Reverend Father Vic Robles. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Lungos Choir Soldiers of Christ. At bilang isang pamilyang natitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa.
Simulan natin ang ating pagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon, Hari ng Banal na Awa, at ang kanyang kapayapaan at pagmamahal ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Sa pagtitipon nating ito, tayo po ay nasa tinatawag na ikawalong araw ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon din po ay kapistahan ng dakilang awa ng Diyos. Upang tayo maging karapat-dapat, taus-puso pagsisihan ating mga kasalanan. Sa pagtitipon na nasa bilang mga anak, ilingin natin ang pagpapatawad ng Panginoon upang maiyalay ang Eukaristiyang ito. Panginoong Jesus, naparito ka upang ipahayag ang pagmamahal ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinatawad mo ang nagsisising magnanakaw at ang nagdududang Tomas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ipinahayag mo mapalad ang mga mahabagin at mababang loob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng mga pangyayarihan Diyos, patawari sa ating managawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Tayo lang. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Sa lupa'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo, ang kagandaang loob naming lalo pang pag-ibayuhin upang maisaloob ang mabuting lahat sa kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo, ang iyong anak sa dugong dumanak upang kami maligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang bunga ng mga himalang nagawa ng Panginoong muling nabuhay sa pamagitan ng mga apostol. Dahil din sa kanilang buhay ng pagbabahaginan, araw-araw ay nadaragdagan ang mga naililigtas. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itunuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbili nila ito at ang pinagbilan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tunggunan. Buting buhay purihin, pag-ibig niya
bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Muting po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pedro ang bunga ng muling pagkabuhay ni Kristo, isang panibagong buhay na hindi masisira na dapat lamang maging sanhi ng kagalakan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang na isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng makapangyarihang Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya. Nahigit kaysa sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpanghanggang sa ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagpapakita ni Jesus na muling nabuhay sa mga alagad. Pinagkalooban niya sila ng Espiritu Santo at ng kapayapaan, at kinilala naman siya ni Tomas bilang Panginoon at Diyos. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo de iyon, ang malagad ay nagkakatipon, nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito'y pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo kayo. Pagkatapos sininghan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tigariang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita ang butas ng mga pako ng kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri hanggang hindi ako naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas sa 8 araw, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo na ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwalang kahit hindi ako nakikita. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat nito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalatayang kayo'y si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayo'y magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. God is good. All the time, All the time. God is good. Ngayon po ay kapistahan, ika-8 araw ng Pasko ng Pagbubuhay. Kung tawagin ito, Oktaba, ito yung pinaka-8 at ito yung pinaka-taluktok ng ating kapistahan ng Pasko ng Pagbubuhay. Ayan. Bati nga natin yung mga katabi natin, Happy Easter. At sabihin natin, namamas ko po. Ayan, at natatandaan ko yung aking lola. Sabi ng lola ko po nung bata, yun daw Pasko ng Pagbubuhay, Pasko daw yan ang matatanda. Ayan, ayan. Bakit ganon? Sapagkat ito ang magbibigay pag-asa, lalong-lalo na
dahil alam natin na maiksi na lang ang buhay, may pag-asa sapagkat si Kristo ay nabuhay. Sabihin nga natin, si Kristo ay nabuhay. Kaya sabihin, Alleluia, Alleluia, si Kristo ay Buhay. nabuhay. At yun ang nagbibigay. Sabi nga, kung hindi nabuhay si Kristo, walang katuturan ang ating pananampalataya. Ngayon din po ay kapistahan ng tinatawag. Ito po ay pinahayag ng ating santo na si St. John Paul II na noong year 2000 na ito ay tatawaging Divine Mercy Sunday. Divine Mercy Sunday. Sa ating ebanghelyo, narinig natin si Tomas, ang kanyang prinsipyo, hanggang hindi ko nakikita. Prinsipyo ng to see is to Believe. makakita ko muna, maniniwala ako. Pero sa araw na ito, ang tinuturo sa atin ni Jesucristo ay to believe is to see. Ang maniwala ay makikita mo. Amen. Ayan. Amen. Kaya nga halimbawa, ayan, makikita, maniwala ka at magkakatotoo. Ayan. Sa araw na ito, ano ang mensahe ng Divine Mercy sa ating lahat? Ang dakilang kapistang ito, ang kapistang ito ay magbubuhat sa pinakamalabot kong pagkahabag. Hindi makakatagpo ng kapayapaan ang sangkatauhan hanggang hindi bumabaling sa bukal ng aking awa. Sabi dito, bukal ng aking awa. Sabay-sabay, bukal ng aking awa. Hindi daw makakatagpo ng kapayapaan sa sulot-sulot na problema. Ayan. Diba tumaas ang mga gasolina? Ayan. Nakita ko po yung istasyon ng krus noong mahal na araw. Hindi istasyon ni Jesus. Ang nakita ko, istasyon ng mga gasolinahan. Ayan. At yung gasolina, nilagay sa, sachet na lang. Parang shampoo. Ayan. Pabigat. Bakit? Dahil sa digmaan. At sino ba ang magdudulot ng kapayapaang ito? Ang sinabing ito ni Jesus ay sinulat ni San Faustina. Sino po si Saint Faustina? Siya po ang madre na Polako na bago magkaroon ng Second World War, digmaan, ay pinagpakitaan ng Panginoon. Siya ay isang madre na sa 500 madre, siya ang pinili ng Diyos. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, pinili ka ng Diyos. Sabay-sabay. Pinili ka ng Diyos. Ano ba yung katangian ni San Faustina? Unang-una, hindi po siya marunong. No? Hindi siya nakapagtapos ng high school. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo. 10 magkakapatid. Mahirap. Ang luwagi tatay. Ayan. Pero, sa dinami-dami ng madre, siya ay pinagpakitaan. At saan nag-umpisa ito? Sinasabi na itong si San Faustina sa isang sayawan. Imagine nyo, ang pagpili ng Panginoon, walang pinipili katulad ng bawat isa sa inyo. Ayan. Maaring dinaanan, marami sa inyo, ang naakit, kasama natin ngayon ang batalyon ng Soldiers of Christ sa pumuno ni Sister Celia, na marami sa inyo ang naging kasapi ng ating simbahan dahil minsan sa inyong buhay, ayan, dumaan sa inyo si Jesus. Amen. Ayan. Dahil minsan sa buhay natin, ay mayroong kapos. At natin ang larawang ito? Katulad na marami sa atin ay katulad ng isang timbang butas. Ayan. Yung bang timbang butas, tanungin ko kayo. Ayan.
Pag ba nilagyan ng tubig yan, mapupuno ba? Yes or no? Hindi. Ayan daw. Ulitin ko. Mapupuno ba? Pag binuhusan ko yung timban, ba natin, tupayan, butas yan, mapupuno ba yan? Hindi daw. Ayan. Pero ano ang mensahe sa atin sa araw na ito ni Jesus? Dalhin sa bukal ng awa. Ayan. Ano. Sabi sa diary, so pinagpakitaan si San Faustina, pinasulat, ito ang sinabi, pinasulat kay San Faustina. Siya ay elementary graduate, siya ang naging secretary ni Jesus. At yung kanyang diary of the soul. At ito yung kanyang sinulat, sabi niya, kahit ang kasalanan ng isang tao ay kasindami ng buhangin sa buong mundo. Lulunurin ng aking kabutihan ang lahat ng kasalanan iyan sa karagatan ng aking awa at pagpapatawad. Nakapag-outing na ba kayo sa dalampasigan? Di ba? Nakita natin yung buhangin. Di mo mabibilang. Ayan. Kung ganito daw karami. Ayan. At yung katulad ng timba na butas. Ayan. Parang may kapos. Marami sa buhay natin. Akala natin magpapasaya sa atin. Ayan. Ang karangyaan. Ayan. Ang sabihin natin katanyagan. Ang kayamanan. Pero kapos pa rin. Pero ano sinabi ni Jesus? Iahagis natin sa karagatan ng kanyang awa sa araw na ito. Iahagis ninyo. Sa misang ito, ihagis natin yung ating mga timbang butas. At pag hinagis natin sa dagat yan, anong mangyayari doon sa timbang butas? Di ba? Lulubog. At saan pupunta? Sa pusod ng dagat. Sa ilalim ng dagat. Ang tanong, sa ilalim ba ng dagat, puno ba siya ng tubig o hindi? Mapupuno. Kaya nga, ang awa ng Diyos sa araw na ito ay mapupuno sa atin sa paglapit natin sa Eucharistia. Sapagkat mula sa tagiliran ni Jesus, tandaan natin, ayan, nang si Jesus ay nasa krus, ano ginawa ng alagad? Hindi dahil kailangan na kailangan mamatay si Jesus at ang madaanan nilang buhay pa, hindi binali ang kanyang buto. Ano po? Siya ay sinibat sa tagiliran at mula sa kanyang tagiliran, bumulwak ang tubig at dugo. Ang tubig ay naglilinis sa atin. Yan ang sakramento ng binyag. Yan ang sakramento ng kumpisal. Kaya nga, sa araw na ito, ayan, ano pangako sa kapistahan ng awa ng Diyos? Sa sino mang magkukumpisal, ganap na kapatawaran ang kasalanan. Imagine nyo. Dahil ilulubog sa bukal ng awa, sa karagatan, hindi lang bukal. Ito ay karagatan, hindi dagat. Tandaan natin, iba't iba pong klase ang tubig. May kanal, may sapa, may ilog, may tinatawag lawa, yung Laguna ba yan? May dagat, pag tayo Manila Bay, dagat yan. Pero pag sinabing karagatan, wala kayong matatanaw. Puro tubig. At yun ang hinihingi ni Jesus sa araw na ito. Na sa paglubog natin, maniwala ka at makikita mo. Halimbawa, babayaan nyo, maiksi lang. 35 taon na nakakaraan ako. Ayan. Pupunta ako sa karanasan ko. Kapistahan ng Divine Mercy. Ako lang mag-isa. Sa isang bakanting lupa. Bakanting lupa. At noong panahon iyon, alam ko, yun ang tawag sa akin ng awa ng Diyos.
itinalaga ko yung lupa. Ayan. Lord, uumpisa ko na project, bigyan mo ako ng bahay. Ayan. Hindi ko alam yung mensahe ng Divine Mercy kay San Faustina. Ang aking pinaniwalaan is to believe is to see. Ang maniwala ay makikita. Ayan. Amen ba? Ayan. Pagkalapos po, ayan. O, pagkalapos ng 11 taon, ito ay naging isang pambansang damana ng awa ng Diyos sa Marilao, Bulacan. Amen. O, halimbawa pa, ayan, si Brother Ting, ang founder ng Soldiers of Christ, ayan, nag-uumpisa siya saan? Sa mga bahay-bahay lang. Ayan. Ano? Saan pa nag-umpisa? Doon sa palengke ng Paho. Ano yung paniniwala ni Brother Ting? To believe is to see. O, saan na ngayon? Wala na sa palengke. Nandoon sa Pulilan. Yung ating pook kung saan nananalangin. Humahangat 4 na hektarya. Ganon din sa Divine. To believe is to see. 2005, na ako'y nasa Divine, dinala sa akin isang batang bulag. Umiiyak ang nanay. Pangalan ng bata, Jello. At ang sabi ng nanay, ano po ba kasalanan ko? At ang sabi ko lang sa nanay, may plano ang Diyos. To believe is to see. At hindi po nagtapos doon. Sinisimba lagi. Age ng 2 taon, niluluwas na yung bata. Nagsikap na. Tricycle driver ang tatay, ordinaryong nanay. At the age of 4, si Jello marunong nang magbasa sa pamagitan ng kamay. Ayan. At nang siya ay mag-grade 1, nag-aral sa ordinary eskwelahan doon sa Bukawi. Pagkatapos ng grade 6, valedictorian. Nang tanungin ko, ano pangarap mo? Gusto ko po maging teacher. Ayan. Tanong istorya. Fast forward, 2026 na tayo ngayon. Last June, tumawag si Jello. Father, teacher na ako. To believe is to see. Amen. Ano ang ating paniniwalaan? Si Jesus. Yan ang ating panghawakan sa banalamisang ito. Maniwala ka at makikita. Sa pagpapatuloy po ng mga panalangin, napapansin po ninyo pag nagmimisa ako, dinadala ko po ang mga bata. Ayan. Sapagkat sabi naman sa Biblia yan. Ayan. Isa pang halimbawa, isa sa mga pari ngayon sa Divine, pangalan po niya si Father Mark. Birthday niya sa araw na ito. Ayan, happy birthday, Father Mark. Ayan. Sabi niya sa akin, Father, nung kayo nasa Divine, ayan, nagsisimba lang po ako doon. Nagdadasal lang ako. Ngayon, pari na siya sa Divine. Sa inyong mga panalangin sa araw na ito, alam kong may pagpapalang darating sa inyo. Sa mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating TV Mass worldwide, maaaring nasa Dubai kayo, maaaring nasa Italy kayo ngayon, o kaya nasa Middle East at naririnig nyo ang alarm o ang siren para magkubli. Umapit tayo. Sa katapusan ng ating misa, hinihingi ng kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas na sa araw na ito, ilubog natin ang ating sarili, ang ating bansa, ang ating mundo sa ilalim ng awa ni Jesus. At sa paglubog natin ito,
antayin natin ang pangako ni Jesus sa diary ni San Faustina na hindi makakatanggap, hindi magkakaroon ng kapayapaan ng mundo hanggang hindi lumalapit sa kanyang awa. Sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, ang talambuhay ni San Faustina na isinulat ay puno ng mensahe sa atin. Ang mensahe ni Jesus ay ang mga ilang sumusunod na mensahe. Ang gusto ko'y hindi parusahan, kundi kaawaan at patawarin ang mga kaluluwang makasalanan. Sinabi niya kay Faustina, sabihin mo sa buong sangkatauhan ang aking awa at pagpapatawad ay walang katapusan para roon sa nananalig sa aking kabutihan. At ang may mas marami at mas mabigat na kasalanan ay mas malakas at mas marami ang karapatan ng aking awa. Ikaw man ay sagad na makasalanan, pero sa pangako ni Jesus, karapat dapat ka. Mas naunawaan ako ng mga halang ng ang kaluluwa kaysa sa mga makatarungan. Ang krus ng aking dugo ay dumaloy hindi para sa mga mabubuti, kundi para sa mga makasalanan. Kahit ang kasalanan ng isang tao ay kasindami ng mga buhangin sa buong mundo, lunurin sa aking kabutihan ang lahat ng kasalanan niyan. At ang karagatan ng aking awa ay magpapatawad sa kanila. Lahat ng nananalig sa aking kabutihan at sa aking awa ay pinatatawad ko na. Wala isa man sa kanila ang aking binibigo o hinihiya. Sa nangyayaring digmaan sa Middle East, meron pong eroplano na tinamaan noong Huwebes Santo. 2 piloto ang kailangan lumabas sa gitna po ng maraming kaaway. Ayan. Yung isa, nakuha. Yung isa, naiwan. Pwedeng sabihin ng bansang Amerika, isa lang naman yan eh. At alam niyo, nag-organize sila ng daang sundalo para kunin ang iisang sundalong iyon. At ang sabi, no one is left alone. Walang iiwan. Walang iwanan. Yan ang awa ng Diyos. Hindi ka iiwan. Pero nang puntahan siyempre ang sundalo, kailangang ipadala niya. Kaya siya nakita, meron siyang distress na communication. Kung hindi niya pinindot yun, hindi malalaman. Tayo din. Kailangan ipadala natin yung distress na signal na kailangan natin ang pagliligtas niya. At sa misang ito, aabutin tayo ni Jesus sa Eucharistia, sa pagtaas ng ostya at pagtaas ng chalice, inaabot ka niya. Magpaabot ka sa Kanya. Amen. Tatayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing,
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rito at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na magmuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bagay po ang panalangin ng bayan ngayong kapistahan ng awa. Sinabi rin ni Jesus, dalhin niyo sa akin ang mga bata sapagkat sa kanila ang kari ng Diyos. Lahat po ng mga batang nagsimba, lumapit po para maipagdasal. Lahat ng mga batang nagsimba, lumapit. Ayan, sabi mga bata natin. Ayan. At sama-sama tayong mananalangin sa Diyos. Sa araw na ito, pinararangalan natin si Jesus, ang hari ng awa. Buksan natin sa Kanya, mga puso, ang ating mga panalangin at kahabagan tayo na puno ng pananampalataya sa Kanya. Ang ating tutugon, mabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Tayong lahat, Mabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, sa Santo Papa at sa iba pang mga namumuno, naway maging liwanag at daluyan sila ng awa ng Diyos sa lahat, sa mga mananampalataya man o hindi. Manalangin tayo. Mabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagpapakumpisal, naway laging maging karapat-dapat silang kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Mabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga tulad ni Tomas na nahihirapang maniwala sa muling pagkabuhay, naway sa pagsaksi ng pamayanang Kristiyano, matulungan silang maibsan ang pagdududa at lumakas ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Mabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng nahihirapan dahil sa sakit, sa katawan, sa isip o kaluluwa, naway matagpuan nila ang kagalingan at aliw sa pagmamahal at pagmamalasakit ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Mabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. sinabi ni Jesus, kapag 2-3 titipon, naroon siya. Alam kong may tayong lahat, alam ko, mawi tayo. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa. Alam kong diringin ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang sarong ko. Alam kong diringin. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Alam ko sa oras na ito, inaabot ng Diyos ang bawat isa sa atin. Minsan sa Canada, may lumapit sa akin, Father, pag kinakantay, alam kong may magagawa,
umiiyak ako, nadadama ko ang pag-ibig ko. Sa Dubai, yung isang nagdadialysis, sabi niya, Father, pag kinakanta mo yan sa misa, nadadama ko ang pag-abot ng Diyos. At sa oras na ito, inaabot kayong lahat. Awitin natin, Hallelujah! Kayo, paghahandog, pag-aalay. Pasasalamat para sa pamilya ni Claire Esguera, Corinne Torino, Malu Agkawili, Maria Cristina Saman, Nemesio Alvarez, Ruth Henteroy, Edward Enrica Archie, Julia and Pasencia de Guzman, at Redoblado family. Espesyal na panalangin kina Gilbert Villasanta, Grace Aquino, at MCFI Office. Para sa agarang paggaling nina Dennis and Linda Redoblado, Estela and Gerardo Canlas, Jean and June Hara, Aurora Teresita Geraldes, Consuelo and Alma Teguito, Cristina P. Tomas, Denise Praguer, Ed Dudas, Grace Aquino, J. Arvin Espiritu, John G. Del Castillo, at Ron Peña. Para sa panalangin sa kaluluwa ni Ping de la Merced, Carlito Fernandez, Carlos Villar, Danilo Ragos, Rosario Laurel, Sammy Esguera, Sister and Linda Bueno, Cipriano and Emma Santos, Dominador, Deborah, Godencio and Ruth Capato, Juan, Nilda, Chito Jr., Potenciana, Rina, Sigintina, and Vicente Sr., Redoblado, Cesar, Leticia, Liberato,
nagapag-isenso, inisensuhan ang mga alay sapagkat mamayang konti ito'y magiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon. Inisensuhan ang pare sapagkat dinadala niya ang lahat ng ating mga pagsusumamo at kahilingan. Inisenso ng bayan sapagkat patuloy tayong tinatawag na maging bayang banal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang alay na iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay ay sa pagsapalataya sa ngalan mo, pagkadalisay noong siya ay binyagan, ay makidamang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo. Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. At ang pagkabuhay bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ang aming nakakamit. Kaya kaisa ng anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hukay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadaawitin ng santo. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ko po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati ito, niabot yun sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din na matapos sa punan nawa ka ng kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-alala sa akin.
ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Tayo lahat. Kristo namin ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya naalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Taimpi natin pagdasal ang mga minamahal na imao, lalong-lalo na mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan rinapating kaming lahat ang makakasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng Apostol, kaysa ni San Juan Bautista, ni San Faustina Kowalska, ni Santo Padre Pio, ni Brother Andre, ni Mother Teresa at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Kapiling na natin si Jesus sa inyo ng tinapay at alak. Lakas loob natin ngayong aawitin ng malakas, Ama namin. Aray lahat ng kamay o pagdapin, umawit ng malakas. Tayo po lahat.
na kami adya sa lahat ng masama, paglooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapayag na aming Panginoong Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala, pagloob mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging subay niyo. At sumayo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan. Peace be with you. Kapayapaan sa iyo. Kapayapaan po sa iyo lahat. Awitin natin, Kordero ng Diyos. Magsiluhod ang lahat. Naririto ang Kordero ng Diyos. Naririto si Jesus, ang Diyos na dakilang awa. Patuloy na tumatawag sa makasalanan. Mapalad ang tao na ilulubog sa kanyang awa ang kanyang pagkatao. Panginoon, hindi ako rapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. maranasan ang awat habang ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon.
Manalangin sa mahal na Birhen, tatayo tayo. Aba po, Santa Maria ang Hari, ina ng awa, ikaw ang kabuhay at katamisan, ay iba pinaligang ka namin, pinapanaw na anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubutungin namin sa aming pagtangis dini sa lupang bayan, Pisapis. Ay iba pitakasi ka namin, ilingin mo sa amin ang at saka kung matapos siya rin pagpanaw mo sa amin, pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria. Ipanalangin mo po kami, Santa Maria, Ina ng Diyos. Mari, dulog ating kahilingan sa ating mahal na ina. Lalapit tayo sa dakilang awa ng Diyos. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukalang buhay ay pumalaw para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa libutan. O bukalang buhay, walang kaawa ng Diyos, yakapin mo sa katauhan at ibus mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy sa Jesus bilang bakalang awa para sa aming lahat, ako'y nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Jesus, sa aring awa, ako'y nananalig sa iyo. Sa inyo po. Panalangin para sa pamilya. Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga tika-nais-nais na bagay. Yumuko po tayong lahat bilang pakikisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan nila Pamilya Sikat. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya. Sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya, ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagaan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pawakas na panalangin. Tayo tayo. Pawakas na panalangin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay. Patuloy umiral sa aming kalooban sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Lulod po tayo para sa consecration ng Divine Mercy ng Pope Pilipinas. Magsiluhod. Prayer of consecration. Act of consecration to the Divine Mercy for world peace. Jesus, the Divine Mercy, I consecrate my entire life from this day on to you without reserve into your hands. I abandon my past, my present, and my future. From this day forward, make me a true follower of your teaching. Let your divine mercy image protect my home and my family from all the powers of evil in the world today. May all who venerate it never perish. May it be the joy of life, their hope in death, and their glory in eternity. Amen. God, Merciful Father, in your Son, Jesus Christ, you have revealed your love and poured it out upon us as in the Holy Spirit, the Comforter. We entrust to you today the destiny of the world and of every man and woman. Bend down to us sinners, heal our weakness, conquer all evil, and grant that all the peoples of the earth may experience your mercy. In you, the triumph God, may they ever find the source of hope, eternal Father, by the passion and resurrection of your Son, who have mercy on us and upon the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, I trust in you. Tatayo po tayo, yung pong mga larawan ninyo, ihawakan ninyo at babasbasan ko. Itas po yung mga larawan at bibigay blessing para final. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain nawa tayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Natapos na ang pagdiriwang, patuloy tayo maglilingkod sa pong may kapal. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. God is good. All the time. God is good. The Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, Lakpuedrag Incorporated, and Manila Bulletin.